grabe, 5 semento pala ito. Hanggang doon yung tinapos niya ngayong araw, 2 pader. Pero yan na yung natapos niya sa loob ng 4 na araw. Pwede na natin itong lasunin, pero linisin muna natin yung mga sobra-sobra na bato. So ang isa-share natin sa inyo ngayon ay yung magkano yung nagastos natin sa pagpapalitada ng likod ng pader natin. Kumpitin na lang natin muna yung semento. 3,960 na dito yung sementong nagamit natin, plus sa likod 11 times 220. Yung labor nung ating mason ay plus 750. Silipin natin yung ating pinapalitadahan ngayong araw, kung ano na yung update sa natapos dito sa likod. Yan o. Halos tapos na. Dito, sir? 5? Nakalima dito? Dito, sa isang array. Grabe. At balik 2 kalahati lang. Kapal pala dyan. Kapal nga na array, sobra. Grabe. Kasi 2 kalahati yun na agad o. Nakaunti na. Kaya pala naubos ang semento, no? Hinahabol talaga. Oh, grabe, 5 semento pala ito. Hanggang doon yung tinapos niya ngayong araw, 2 pader. Pero yan na yung natapos niya sa loob ng 4 na araw, plus 5. Kalahati, nahalo. Oo. Saka ko na sirakan doon pag yung may palitada na yung kabla. Sige. May baka si katuan yung pag yung para papalitada. Ayan na yung itsura ngayon. Ang laki na ng improvement. Yung kabila pwede na nating lasunin yun. Tanggalin lang yung mga sobra doon para makinis talaga, para pag nag waterproofing tayo malinis, pasok talaga. Inangat yung diskarte niya, inangat niya yung flashing para makapasok yung ating palitada. Mas maganda, wala talagang tagas pag ganyan. Buli-buli na lang siya dyan para kuminis. Dito tayo sa kabila. Trinabaho niya lang yan ng halos 2 araw, kasi 5 araw siyang nagtrabaho sila dito. Pakita ko sa inyo yung likod, ano lang itsura. 2 araw niya lang din itong tinapos, itong likod. Yan, 2 araw lang ito. Maliit lang naman dito, 2 kalahating pader. So gumamit sila dito ng mga mga 13 na sako ng simento. Tapos sa buhangin, ang ratio nila, isang simento 3 sako ng buhangin. Hindi naman masyadong puno, ganun lang kalaki. Pwede na natin itong lasunin, pero linisin muna natin yung mga sobra-sobra na bato, maliliit na buhangin. Tapos dito tayo sa loob. Arigo, medyo mahirap gumalaw dito, marami pang mga buhangin na bundok. Yan, nagpa-order tayo ng isang truck plate na pang Salandra, pang Bistay. Wala na tayong stock dun, kailangan natin magpa-Bistay ulit kasi meron pang tira dun na kailangan palitadahan. So ang isa-share natin sa inyo ngayon ay yung magkano yung nagastos natin sa pagpapalitada ng likod ng pader natin. So dito nasa 13 na sako ng semento. Tapos dito, kasi kahapon may 20 tayo na semento dito, ang bagong deliver. Ayan na lang yung natira. 1, 2, 3, 4, 5 5 na lang, kasi ito luma ito magkaiba yan. Ito pang na lang ito, para dito sa CR, mga pang flooring. Ito kasi bago, pang palitada, mas maganda, mas kapit na kapit siya. Dito sa kabila, gumamit sila ng mga 18 o mga ganun, 18 na sako ng semento. Nakita nyo naman, sabi niya 5 semento daw ang nagamit niya dito sa pader na ito, kasi medyo malalim daw. Pero dapat sana hindi niya na hinabol yun, kaso nga lang nangyari na. Talagang maganda naman yung kinalabasan, kasi ang bala ko dito lagyan ng tiles itong pader na ito. Pero at least sige, mas maganda, mas matibay rin, para hindi na tayo nagtipid. Okay na rin yun. So kumpitin natin kung magkano yung nagastos natin dito. Kunin lang natin yung ating cellphone
para makompute natin, maipakita ko sa inyo. Oops, saan ko ba nailagay? Dito pala. Bali 5 araw sila nagtrabaho, natapos agad nila yung buong pader na yan. Sa likod mabilis gumalaw yung ating mason. Pasalamat tayo sa mason natin, marunong talaga siya, talagang mabilis tumabaho. Natapos na agad, dito na tayo sa loob. Pero kailangan pa natin mag waterproofing sa labas, pero mas madali na lang yung kasi roller lang naman ang dala mo, roller brush, roller ano, pang paint brush ganun. So sila na rin yung magtatrabaho doon. Kumpitin na lang natin muna yung semento, kasi 220 kada isang semento times 18, 390 na dito, 3,960 na dito yung sementong nagamit natin. Plus sa likod 11 times 220, sa likod 2,420. Yun yung nagastos natin na semento. So ipag-add natin plus 3,960. O yan yung ratio natin, o yung estimate natin na nagamasgasto sa ating semento. 6,380 pesos. So wala pa yung labor nila. Yung labor nung ating mason ay plus 750, 5,750. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 10,130 plus yung ating labor ay 500. Mag plus na lang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, yung nagastos natin sa 5 araw kasama labor, 2 tao, isang mason at saka isang labor. Semento 12,630 sa loob ng 5 araw. Yun, hindi pa kasama yung buhangin natin. Yung buhangin natin nakadalawa na nakaisat kalahati tayo. Pagpalagay na isang truck, 1,100 isang truck dito sa amin. Ayan, 13,730 plus yung trabaho pa nung nagbistay, yung mga nagpino ng buhangin natin dyan. Pagpalagay na 6 na araw sila nagtrabaho, 500 kada isang trabaho. So 6 na araw, sa isang araw meron tayong 1,000 pesos, so 6,000 yun. Ayan yung estimate cost ng ating gastos sa pagpapalitada ng ating pader. Hindi ko natansya kung ilang square meter ito, pero at least diba nakita nyo naman kung gaano kalawak yung pader, kung gaano kahaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi pa kasama ito. Ganyan, para pag sakali magpapagawa kayo, at least may idea kayo kung magkano nakagastos. Pagpalagay na nasa 20,000 lahat ito, itong gastos natin, kasi hindi pa kasama yung mga merienda nila. Diba? Kapag magpapagawa kayo, mag-ready kayo ng ganyang pera, o kaya mga 30,000 pa, para talagang sigurado kayo, kasi hindi pa naman kasama yung waterproofing dito. Bumili tayo ng waterproofing, mahigit 3,000 isang timba. Wala pa yung labor natin dyan. Siyempre may sila na din magpapahid yan. Tulong-tulong na lang ako kung kailangan nila, para makatipid din tayo, para mapabilis din, kasi kailangan na natin magpatrabaho dito sa CR. Tingnan natin itong CR, check natin ano nang update dito. Wala pa rin naman na bago, kasi 2 araw itong trinabaho. Yung hukay, yung pag-asinta, tsaka yung paglagay ng poste, pero wala pang buhos ito. Maliit lang yung CR natin, 6 feet ang lapad, 5.5 feet naman dito yung yung haba niya pala 6 feet, 5.5 yung lapad. Maliit lang yan, kaya sakto lang yan dito, kasi maliit lang naman yung ating space. Dito yung ating dirty kitchen, tapos meron tayong table siguro dito, yung rep dyan natin ilagay, center table, mga ganun. Tapos ito na yung mga binili natin sa Wilcon, yung gamit pang CR. Tsaka ito na yung natin, toilet bowl na may flush. Nasa sasakyan yung lavatory natin. Yun lang muna sa
vlog na ito. Yun lang muna ang share natin sa inyo. Dito ako nagpahinga, oh. Pagod, nagbistay ako, eh. Hindi pumasok yung isang nagabistay natin, kaya ako na yung tumira. Ayan, ganito yung itsura dito paghapon. Maliwalas, malawak. Meron tayong CCTV doon, oh. Tahimik dito. So yun lang guys, update ko na lang kayo ulit kung mayroong pagbabago dito sa ating inapagawang garahe na may dirty kitchen at saka bathroom. Okay, paalam na rin. See you sa ating next vlog. Bye bye.